Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Paano ba mag-complete ng step 1 ng discharge permit application form? Ngayon ay tatry natin na kumpletuhin ang mga kailangang information sa step 1 ng discharge permit. Pero bago tayo magpatuloy, if hindi ka pa nakaka-follow, nakaka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe to this channel and I hope makatulong tayo sa community. Now, sa atin pong pag-apply ng discharge permit, meron tayong step 1 na kailangang kumpletuhin. Step 1 ng online permitting and monitoring system discharge permit application. So, unang-una, ang ating type of application. Kinakailangan masiguro natin kung ano ang type. Dalawa lang naman po ito, yung new application, meaning first time nating nag apply talaga nito, lalong-lalo dito sa system. At wala pa tayong previously acquired na discharge permit sa DENR EMB para sa ating facility and outlet. Yung meron ng existing accreditation, ang tanong dito kung meron kang manually approved permit kasi ito ay mahalaga na sasagutin natin kasi doon sa step number 6, doon kasi i-require sa'yo yung mga documentary requirements na i-upload. So, depende sa type of application. So, kung meron kang existing discharge permit na under renewal, ibang sets of requirements. At kapag first time, iba din na set of requirements. So bilang applicant, user nitong OPMS account for DP application, establish mo muna anong type of application. So for example, new application, hihingin sa'yo yung mga requirements sa step 6 for new application. For renewal application naman na type of application, sa step number 6, yun naman ang sets of requirements na hihingin sa'yo. So, hindi ka dapat nagugulat dyan. The next, you need to know ano ang wastewater na na-generate mo sa inyong facility. Dito, may pilian dito na industrial wastewater, meron ding commercial wastewater, domestic sewage, combined wastewater, then service provider. Ang isang restaurant na ating gagawing example, pwede din piliin natin sa type of wastewater na commercial wastewater. Kasi sa restaurant, merong food preparation, may cleaning, and then ito nga naman ay commercial type of occupancy. So you are generating commercial type of wastewater. As against doon sa mga processing and manufacturing industry, meron kang industrial wastewater. So for example, I will select commercial wastewater. Then that's the application information base dito sa system. And then permittee information kung kanino naman in the future kung ma-approve ang accountability, kanino ipapangalan. Kaninong accountability ang compliance sa mga condition nito. Condition ng mga permit. So halimbawa, meron tayong korporasyon, ABC Company Corp. So yung iba, merong mga proprietorship,
pwedeng pangalan mismo. Depende sa registration ng business. Meron business na under proprietorship, meron namang under corporation. Meron pa nga LGU or government-owned and controlled corporation. So you need to provide the name of the owner kung proprietor. For example, Peter Pan. Siya yung may-ari, proprietor. Or yun nga, kung ito ay private corporation. Ganun din sa taga-LGU. Pwede mong sambitin na LGU, let's say, City of Lipa or LGU Lipa City. Tapos kung anong minsan kasi hindi naman city, municipality. Let's say LGU Municipality of San Jose. So depende na yan sa nagta-type nitong application form. Municipality. So balik tayo sa isang private corporation which is very common sa lahat. Then office address. Mapapansin nyo may mga pagkakataon na hindi naman magkaiba yung location ng facility sa opisina. May mga pagkakataon naman na iba yung opisina sa ino-operate nilang establishment. Okay? So dito lalagay mo yung street name, region, selection lang yan, province, city or municipality, and barangay. Just select on it. May selection kasi yan eh. Yan. Okay? And then, ano ba ang establishment na ino-operate ng ABC Company Corp sa ating example o ni Mr. Peter Pan o ng isang LGU? So, halimbawa, meron tayong ABC Restaurant. At kung same lang din ang office at address, yan, indicate mo lang, parehas lang. Street, region, province, city, barangay. Again, kailangan mo lang naman ng selection. Hindi siya itatype. And then, the geolocation, ito kung saan yung pinaka-coordinate. Halimbawa, meron tayong Google Map. Pwede nyong buksan yan. And then, hanapin nyo kung nasaan yung restaurant natin. Okay? So, halimbawa, ang ating restaurant ay ito. Just use your mouse, right click, and then ito na yung coordinates 13.94, 1 to 1.14. So you have your latitude 13.94 and you have your longitude 1 to 1.14. So just click on it. Then ilalagay mo dito the latitude and then longitude. After that, yung iba pang information na hinihingi gaya ng ECC number if applicable, CNC number if applicable. Well, ang restaurant naman ay CNC lamang. Ito naman yung hazardous waste generator ID. Makukuha mo yung hazardous waste generator ID through hazardous waste management system. So dito, pupunta ka dito, mag-register ka ng account dyan, magre-register ka dyan ng iyong establishment, mag-submit ng mga requirements. Once approved, bibigyan ka ng
Hazardous Waste Generator ID. So kung wala ka pa nito, lagyan mo muna ng halimbawa in process. Pero dito sa step number 6, kailangan mong i-upload yung proof or screenshot ng submitted application o registrations sa Hazardous Waste Management System. Okay? So, kailangan din dito ang tax identification number, and then industry category. Kailangan din ang PSIC code, pero once nag-select ka ng industry category, halimbawa dahil ito ay restaurant yung example, kapag sinelect ko yung restaurant, automatic mag-a-appear yung PSIC code. Year established, dito kailan nagkaroon ng DTI registration o SEC registration. Pero ang nakakaalam lang nito yung applicant. Hindi siyempre, hindi naman yan pakikialaman ng evaluator. Pero kung merong validation like proof of registration, yun. Nalalaman dito kung ilang taon ka na establish like sa kung kailan ka nagka-DTI at nagkaroon ng SEC registration certificate. Then dito meron tayong legal classification. Ito yung proprietorship, private, multinational, kung government, lagay nyo sa others. And kapag private corporation, meron na tayong 100% private ownership. 0% foreign kung hindi naman ito multinational. And then government 0%. Laging ang total nitong private foreign government ay 100%. Like private 100, foreign is 0, government 0. So total of 100%. Mahalaga dito sa step 1 ang pangalan ng PCO dahil required ng Clean Water Act na kapag may wastewater discharge, kailangan may pollution control officer. Dito, pangalan at yung kanyang accreditation number. Mahalaga din ang employment and operation information. Bakit? Dito kasi kadalasan malalaman mo yung estimated quantity ng wastewater generation. Sabihin mo na lang na 20 liters ang nagagamit na tubig kada isang tao. May estimate mo na. Although may mga water billing statement tayo dyan. May mga metro, may mga reading. We need to provide the number of production workers. So kung nasa processing manufacturing, dito tayo sa number of workers under production. Sa restaurant, meron tayong mga food preparation, may mga production tayo ng meals. So, pwede nating indicate dito. Let's say meron tayong 5 o 10. And then sa non-production, meron tayong 15. So ikaw ang makakapag-declare na yan dyan. And then production time, ito yung sa processing or production. Kadalasan din pati na yung office hours involved na siyempre doon. So pwede bang aabot ng 24 hours per day, let's say 10 hours per day, o ilan namang days per month, let's say 30 days hanggang linggo. Number of months per year, 12 January to December. And then the number of days with discharge per month kung meron kang wastewater discharge. Pag sinabi natin number of days with discharge per month, ito na talaga yung ilan na yung pumupunta sa ating wastewater or water body rather. Sa ating mga water bodies like river, lakes, bays,
kung ilang araw tayo nagdi-discharge diyan sa mga creek, sa mga public drainage, ilang days tayo nagdi-discharge. Kadalasan dito puwedeng sabihin mong zero dahil hindi tayo nagdi-discharge talaga ng tubig. Pero for the purpose of education, kung ano yung number of days per month, yun na rin ang i-declare mo kasi at the end of the day, may tubig ka na nage-generate na nakaimbak sa ating mga temporary storage tank gaya ng septic tank, oil ingress interceptor, may mga minsan lagoon, sa iba't ibang type of establishment. So ang example ko ay restaurant, not necessarily nagdi-discharge sa public drainage, nasa mga septic tank, nasa mga oil ingress interceptor. So from the building, nagdi-discharge ka sa mga tangke. Or not necessarily nagdi-discharge ka sa water bodies or public drainage. So this time, i-declare mo muna na parehas nung number of days per month. Unless you have a sewage treatment plant or wastewater treatment plant na kaya mong i-delay ang pagdi-discharge dahil meron kang equalization tank. Yung doon muna naka-store, lilinisin sa treatment system saka mo i-discharge. So pwede mong i-reduce yung number of days. Like every week lang ang discharge mo. So meron kang 4 days per month, 5 days per month. Ganon. Depende sa bilang ng iyong discharges. Then here we have the sources of water supply. Ano ang tubig na ginagamit natin, galing kanino? Saan natin kinukuha o ano ang source? MWSS kung kayo ay nasa Metro Manila, served by Manila Water or Maynilad. Then local water district sa probinsya halos. Groundwater kung may deep well po kayo or spring, surface water, and others. You just indicate your monthly average and then divide it by the number of days of operation per month. So halimbawa 30 cubic meters sa isang buwan, average na yon na nakikita mo sa iyong water billing statement. Let's say may 3 kang buwan na billing statement, kunin mo yung monthly average nun. Then divide it by the number of days of operation per month. That's daily average. So in short, meron kang monthly total water consumption and then daily water consumption. So once na makuha mo na yung daily water consumption, ilagay mo naman dito yan sa generating process estimated flow. Minsan nagkakaroon ng mga theoretical estimation like 80% ng daily water consumption, itong 1 cubic meter is for domestic, like for flushing of toilet. So kung ano ang 80% ng total daily water consumption, yan yung domestic. So 80% daw nun. Kaya meron tayong inilalagay na, for example, 0.8. Then remaining is yung sa 1.0, meron pa tayong 0.2. So dito sa domestic, 0.8. And then meron pa tayong mga pwedeng paglagyan like sa food preparation, 0.1. Sa washing, 0.1. Cooling, 0. Recycled, 0. Other, 0. So total pa din yan na 1. So tawag natin dito ay water balance.
in na tubig, then out. Then next is the generating wastewater with heavy metals. Yes or no? Gaya ng sinasabi sa Dow 2014-02 sa Annex 3. Yung tubig mo ba ay contaminated ng arsenic, cadmium, chromium, hexavalent, chromium 6, cyanide, lead, mercury, PCB, formaldehyde? So, yes or no? So, usually naman, kung gaya nito, restaurant ay no. Discharging water to body of water, yan yung ating sagot. Although may mga ibang pilian dyan, yan, default natin, body of water. And then kung meron kang dwelling units information, lalo restaurant, hotel, condominium, mall, sagutin mo yung total floor area, number of bedrooms, number of guests per year, total area for dining units, number of restaurant per dining units, then that's it. So that completes our step 1 ng discharge permit application. So ganun lang ka haba, ganun lang kasimple yung mga hinihinging information. So step 1, general information for discharge permit application. I hope you have learned something, and if you have question sa ating discussion, step 1, just type it below. And if you want coaching, mentoring, just comment it below. Or if you want to attend basic PCO training, you can contact 0998-543-5466. Thank you very much for time listening. JP Environment Consultancy Services. We train, we care.